Nasa post-project control phase na tayo ng DMIC, kung saan, technically, tapos na ang mismong improvements natin. Ang focus natin ngayon sa pagtatalakay na ito ay kung paano natin talagang masisiguro na ang mga na-achieve nating gains ay magtutuloy-tuloy sa araw-araw na operasyon gamit ang epektibong value stream management. So, your project improved the process. The big question is, what happens next? Paano tayo bilang isang project team makakapag-contribute sa daily value stream management para hindi bumalik ang operasyon natin sa mga lumang, inefficient na gawi? Dito papasok ang tamang pag-turnover at pag-empower sa frontline operators natin gamit ang tamang Lean Six Sigma tools. Dadaan tayo ng mabilis sa 6 na key areas para ma-master ang DMIC Control Phase Tools. Pag-usapan natin ang Mastering VSM, Process Control Plans, Validating with MSA, Empowering Process Ownership, Metrics and KPIs, at syempre, Standard Work and Procedures. Let's dive in! Unang bahagi natin, Mastering Value Stream Management, Sustaining the Gains. Pangalawa, we'll look at Process Control Plans Explained, Controlling the Variables. Alam nyo, ang pag-transition mula sa isang tapos na proyekto papunta sa daily routine ng ating process owners ay nangangailangan ng napaka-solid na sistema. Para ma-maintain natin ang process improvements, we absolutely need to isolate the key variables. Sa Lean Six Sigma logic, hindi lang tayo nakatingin sa final result. Ang process control plan natin dapat kasama ang Project Y, yung main metric natin, pati na rin ang key X factors at mga critical to quality or CTQ parameters na na-identify na natin from the previous phases. Remember the golden rule. Kapag nakontrol mo ang X, natural na susunod ang Y. Parang sa isang logistics company, diba? Hindi mo lang minomonitor kung late ang deliveries, which is our Project Y. Imo-monitor mo ng maigi yung dispatch times at truck downtime, kasi yan yung mga X factors. To modernize this and make it easier to track daily, pwede nating gamitin ang Microsoft Planner o kaya gumawa ng automated tracker sa Excel. This way, agad makikita ng team kung may out of control na X factor na kailangan ng bilisang aksyon. Ngayon, kapag malinaw na kung ano ang susukatin natin, kailangan din nating siguruhin na tama ang mismong sukat. Dito papasok ang pangatlong topic natin, Validating Data with MSA, Trusting Your Metrics. Paano tayo makakasigurado na ang mga measurements at data na nire-record natin araw-araw ay valid at accurate talaga? Dito pumapasok ang Measurement System Analysis o MSA. Ito yung patuloy na pag-validate ng buong measurement system natin. At take note, kasama na dyan hindi lang yung mismong instrumento na ginagamit natin, kundi pati ang operator at ang procedures na sinusunod nila. Kasi let's be real, walang kwentang data kung palpak naman ang pagkuha nito, di ba? Dapat din ang frequency ng measurement natin ay sapat lang para makapagbigay ng timely operational feedback. Hindi siya pwedeng masyadong bihira na huli na para umaksyon tayo at hindi rin sobrang dalas na nagiging sagabal na sa mismong operasyon natin. Isipin nyo yung logic sa likod ng mga GCash transactions o kaya yung delivery scanners na ginagamit ng mga courier. Kung hindi properly validated ang operator kung paano gamitin ang scanner o kung hindi updated ang tools and procedures nila, magkakaroon tayo ng false data sa system natin. Baka nakalagay as completed sa screen pero nag-fail pala talaga sa backend. Kaya sa control phase, step 1 is always to validate the operator, step 2 is check the measurement tools, and step 3 is verify the procedures para sure tayong 100% accurate ang data natin. At syempre, kapag accurate na ang data, dapat may kakayahan din ng mga tao natin na umaksyon base dito. Kaya pumunta tayo sa pang-apat, Empowering Process Ownership, the Frontline Authority. Dito, ililipat natin ang focus sa human element ng value stream. Kailangan nating siguruhin na ang mga taong sumusukat ng data ay may totoong kapangyarihan na baguhin ang takbo nito. Ang pinaka-critical rule na dapat ninyong tandaan ay ito. Authority must always be commensurate with responsibility. Kapag ikaw ang gumagawa ng trabaho at ikaw ang accountable sa metric, dapat ikaw din ang may authority na gumawa ng tamang action local to the operation. Ang isang classic trap dito, lalo na sa isang BPO setting, is yung kapag ang nakalagay sa control plan ay call supervisor tuwing may error sa system. By doing that, tinatanggalan mo ng process ownership ang ahente. You literally run the risk of killing the very ownership you're trying to build. Kailangan natin na ang mga empleyado na mismong nasa loob ng proseso ang siya ang directly in control.
Pero para naman malaman nila na tama ang desisyon na ginagawa nila, kailangan natin ang tamang metrics. And that brings us to Section 5, Metrics, KPIs, and CTQs, measuring what matters. Ang lean principle natin dito ay napakasimple lang. Panatilihing highly focused at completely relevant sa customer needs ang ating performance tracking. Honestly, you need to keep the number of KPIs and metrics to an absolute minimum. Huwag nating lunurin ang mga process owners sa napakaraming numbers na hindi naman talaga kailangan. Make sure na 100% ng metrics ninyo ay directly traceable sa inyong CTQs. Bottom line, kung ang isang metric ay walang direktang epekto sa critical to quality parameters na mahalaga sa customer ninyo, tanggalin nyo na yan. Drop it. Para mas madali itong i-manage, especially kung marami kayong process lines na binabantayan, we highly suggest using Power BI dashboards. Dito, nakamap directly ang metrics na ito para real-time at highly visual ang feedback na nakukuha ng mga process owners ninyo. Ngayon, para masiguro na hindi nalilihis ang ating na-improve na proseso, kailangan natin itong i-lock in. Pang-anim at huling bahagi, standard work and procedures, locking in the standard. Dito na natin literal na isasara ang control phase sa pamamagitan ng pagdokumento at pagpapalaganap ng mga bagong improved na daily routines. Sa tuwing nagde-develop o nag-update kayo ng standard work at procedures, siguruhin ninyo na hindi lang nito sinasagot ang ano ang gagawin at paano ito gagawin. Dapat din nitong linawin ang responsibility and the necessary authority of the operator to make things right. Let me give you an example. Isipin nyo yung assembly line ng Jollibee. May eksaktong standard work dyan kung gaano katagal iprito ang French fries. At alam ng crew na may authority siyang itapon ng fries kung lumampas na ito sa holding time nang hindi na kailangan pang humingi ng approval sa manager niya. Yan ang totoong standard work. By the way, para mapabilis ang documentation updates ninyo galing sa LSS project, pwede ninyong gamitin ang Microsoft Word with Copilot para sobrang daling i-draft at i-summarize ang mga bagong procedures na ito. Kapag maayos nating natakbo ang process control plans natin, na-validate natin ang data gamit ang MSA, napili natin ang tamang traceable KPIs, at na-lock-in natin ang buong sistema through standard work, our project team has essentially enabled the process owner to manage the value stream effectively day in and day out. Kaya ito ang iiwan kong huling tanong para sa inyo. Have you truly empowered your frontline operators to sustain continuous improvement? O nakatali pa rin ba sila sa lumang kultura na naghihintay lang palagi ng utos? Keep in mind, ang totoong tagumpay ng inyong control phase ay nakasalalay sa kung paano nyo ipapasa ang kapangyarihan sa mga taong mismong gumagawa ng proseso araw-araw.